sa bawat hulahin. Magandang buhay po sa ating lahat at magandang umaga sa ating lahat na imbag na bigat. Ding makiramdam kapangpangan, brother, nanong kay Maya payabak po, kaya kayungan. yan, so meron pa rin mga nakikinig na mga taga Pampanga. Kaya ito pong araw na ito ay napakadakila dahil dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Nakikinig po tayo sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagbabahaginan, pagninilay, talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Brother Rodel Paglinawan po, ang inyong seminaristang Bulakenyo. At nagbabalik pong muli si Raniel Soriano, ang seminaristang Kapampangan. Ayan, sana palaging mananatili si Brother Rainiel at si Brother Rodel po dito. At nakakatuwa, tatlo po kami ngayon. Wala po kaming muse. Opo, at itutuloy po natin ang programang ito at bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan ni Brother Rodel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon naming Diyos Ama, pinupuri ka po namin at ipinagdarangal dahil sa iyong walang kahulilip na pagmamahal sa tanan. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang inyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin sa bawat araw ng aming pag-iral sa mundong ibabaw. Humihingi din po kami ng kapatawaran sa aming mga naging pagmamalabis, pagkukulang at mga pagkakamali. Humihiling din po kami na sana kami po ay iyong samahan sa aming gagawing talakayan ngayong umaga hinggil sa mabuting balita na ipapahayag sa lahat ng simbahan sa buong kapuluan. Hinihiling po namin, Panginoon, na ihatid mo po kami sa aming talagang bayan sa inyong kaharian sa langit. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon, na kasama mo at ng Espiritu Santong nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So ngayon naman po ay ihanda natin ang ating mga sarili at pakinggan po natin mabuti ang Ebanghelyo ngayong linggo pong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So maraming salamat, Brother Rodel, sa pangunguna sa isang panalangin. At ganoon din, maraming salamat, Brother Reniel, sa iyong pagbasa sa ating Ebanghelyo. So ngayong araw na ito po ay ang kapistahan ng dakilang pag-akyat ni Jesus sa langit. At kung yung mga nagro-rosaryo po, ito ay ikalawang misteryo ng Rosario Glorious, Luwalhati. Opo. At makikita rin po natin ito kapag nirecite natin yung Apostles' Creed. Opo. Ano yan? Yung umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. So yun po, yung pinagninilayan po natin ngayon na napakahalaga po ito sa atin dahil meron pala tayong pinaghahandaan. So kung nagmamadali ka, Brother Rodel, pwede ka nang mauna. So yun po. Pero sa totoo lang naman, yun yung tinatawag na kaganapan at yung fulfillment ng buhay ng tao. At sana pangarapin din po natin na balang araw makaakyat din po tayo sa langit. Kaya ito po yung mga pagninilayan po natin mamaya. Kaya sa mga nakikinig, wag muna po kayong aalis at sigurado po na magbabalik po kami sa programang Manalig ka. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapalalang, ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, huyayin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapalalang, ako'y iyong kinikilig at siyang itatapat sa
sa puso. At siyang itatapat sa puso. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Ang inyong seminaristang Bulakenyo, Brother Rodel. At si Raniel po ang seminaristang Kapampangan. Yan. So kanina po ay sinasabi natin na pinagdiriwang po natin ngayon yung Ascension of the Lord. At ito nga po, yung alam natin, ito po ay labis nating pinapaniwalaan, di ba? Nakalagay nga po sa Nicene Creed ng ating Panginoon ay umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. At magmumula doon, darating yung panahon na siya ay babalik. Yung final judgment na hinihintay po natin ng mga sumasampalataya sa Diyos. At ito, brothers, kung ano, yung kinakatikas mo kanina, Brother Rodel, kailan naganap yung ascension na ito? Kanina po ay niliwanag ko lamang na yun pong nakaraang Kwaresma ay 40 araw bago yung linggo ng pagkabuhay. At yun naman pong 40 araw pagkaraan ng linggo ng pagkabuhay, yung tinatawag nating ascension o ang dakilang kapistahan ng pag-akit sa langit ng ating Panginoong Hesus. At ang may dagdag pa ho dito, yung ika-50 araw mula sa linggo ng pagkabuhay, yun naman ang ating tinatawag na Pentecostes. Yung penta, ang ibig kong sabihin ay 50. Kaya po 50 araw pagkaraan ng Pasko ng pagkabuhay ay Pentecostes. So kaya pala, Brother Rainiel, kung makikita mo yung mga namatay, meron silang, may patatlo ba sa inyo sa patay? Ano po yung patatlo, Father? After 3 days, yung parang binibilang yan may patatlo, pasyam. Opo, meron din po. Ayun, yung pasyam ay parang yung hamon sa atin na inovina, no? Opo. Magnovina tayo, ipagdarasal yung kaluluwa. Kaya lang, meron pa bang mga nangyayaring ganun sa, meron pa rin? Pero pa rin ho, yun yung sinasabi yung ikatlong araw, kapag ka nakaburol pa, yun yung talaga yung maraming nagdadasal. Tapos natatakot naman yung iba kasi may paniwalang doon daw babalik para malaman ng kaluluwang patay na pala siya. Oh, ay. Tapos po, may ganun. Tapos yung ika-9 na araw sa amin sa Bulacan, ang tawag ko doon ay patapos. Ibig ko sabihin, nagtatapos na yung lobena nila para doon sa kaluluwa ng namatay. At ang kasunod na ho noon ay yung ika-40 araw. Oh, kasi kami ng mga Ilocano, napakarami yung ililibing ng ika-9. Opo. Mga ganoon. Pero ngayon, nagtitipid na rin sa pagbuburol o kaya yung iba kasi kung minsan napakahirap ding magburol 9 days. Opo. Kaya humihina na yung katawan. Kaya yung iba, 4 na araw na lang, 5 araw na lang. Bakit ko po nabanggit yun? Kasi nga po yung susunod, yung sabi nga po ni Brother Rodel, ay merong 40 days. At yung 40 days na yon ay gusto nating yung mangyari din doon sa ating yumao dahil after 40 days ng resurrection ay umakyat sa langit yung Panginoon. At yung 40 days na yon naman, yung sa pananampalataya natin ay sana nga po ay ganun na rin yung mangyari sa kaluluwa ng aming yumao. Yung umaakyat na rin sa langit. Sabi ko, swerte nung kaluluwa, no? Pag After 40 days. nandun na, kaya lang, dahil kung minsan, yung meron tayong paniniwala din about yung purgation period, di ba? Opo. Na, yun? Yung kung minsan nga, yung kinakatikais tayo ng purgatory ay yung realidad doon ay mas matagal kaysa yung taon talaga natin na bibilang dito. Halimbawa, minsan, yung purification period mo 1 taon, ang katumbas pala yung sa actually 1,000 taon. Napakatagal po, no? Hindi nga, baka pwedeng mangyari yun, di ba? Opo. Kasi yung time nga natin dito na actual time ay hindi daw yun yung bilangan kapag nandun ka sa yung purification period mo nga
na tinatawag na purgatory. Opo. Yung nalilinis ka. Tapos yung bakit ko po binabanggit ito dahil yung nga po, yung inaasam natin na sana nga after 40 days ay umaakyat na sa langit yung mga iwan. Kaya lang, alam nyo, brothers, dito sa Nueva Ecija, meron kaming tinatawag na atang. Atang. Hindi, wala kayong ganon. Ano pong ibig sabihin? Yung Baka may atang, katumbas po. nag-aatang kami, halimbawa pag may namatay sa amin, naglalagay kami ng pagkain, offering, o parang pinapakain din namin yung mga namatay, kaluluwa. So may kanin, may ulam, may itlog. Pag may pinagdarasal yung mga namatay, may kasamang atang. Kung naninigarilyo yung namatay, lalagyan mo din ng sigarilyo. Kaya sabi ko, halimbawa, bakit naglalagay ng ganon? Umaakyat na sa langit, aatangan mo, akala nung halina kayo, may Kenny, may kayon, mangan, ganyan. So, di bababa na naman ulit yung... Imbis na dumiretso na po, kakain mo na. Kaya ako minsan niloloko ko siya, kayo, sabi ko. Kaya ako minsan ay lalong bumabagal yung pag-akyat sa langit ng kaluluwa dahil biro mo tinatawag. Kayo brother, meron bang ganan? Wala po. Pero nabalitaan ko po yun nung ako'y maliit pa. Sa Chinese cemetery daw po, pagka November 1, maraming ganun. Kumakain naman daw ho, pagkaraan naman na mag-alisan yung mga nagsipag-atang. Yung mga Pilipinong nakatira sa paligid ng Chinese cemetery. Sa Pampanga, walang ganun, mga offering na ganun sa patay? Sa kadalasan po, Father, sa mga napuntahan ko, wala pong nilalagay na pagkain po para sa patay. Minsan po siguro, pag nagpupunta sa sementeryo, yung kung anong paboritong pagkain, dinadalhan. Pero sa bahay po, wala po akong nakikita. Lalo na po tuwing 40 days, ang madalas ko lang pong makita, mga kandila na nakasindi po sa altar. Tapos nandun yung picture nung namatay. Oo. Pero pagkain po, wala pa po akong nakita doon. Tapos magpapapicture sila pang Facebook. Mga ganun, ano? Opo. So, alam po nyo, kaya ko po tinanong yung sila brother, taga Bulacan, tapos taga Pampanga. Ako nga po ay isang Ilocano na lumaki po sa kultura na may atang. Kaya sabi ko, kung itong atang na ito ay hindi pangkalahatan, ito ay kwan lang talaga, pamahiin o practice na pwedeng alisin. Kasi hindi naman pala pang-universal. Pang-universal. Pero alam niyo nga brother, ito yung nakakalungkot. Kung minsan kahit mga church workers na, hindi makapagdasal para sa kaluluwa na walang atang. Mabuti kayo, kandila lang tsaka yung picture, di ba? Opo. Yun namang kandila yon ay nakakatulong sa atmosphere ng pagdarasal, di ba yung solemnidad ng pagdarasal. At ito nga yung katikism natin. Siguro nga po, isang katikismo sa atin ngayong araw na ito sa pag-akyat sa langit ng Panginoon. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung kaluluwa ng tao na umaakyat Sa langit. Oo. Kaya kapag kaluluwang pinag-usapan, ang napakahalaga ay yung usaping maiaalay natin na pang-espiritual sa mga yumao. Kaya motivate nyo nga sa kanila kung paano talaga tutulungan na umakyat sa langit yung yumao, brother. may mga, ngayon po, Father, uso na rin po yung nagtatanong kung meron po ba talagang langit. Ayan. Sabi nila bakit naman pa ako magpapakabuti dito wala namang siguradong bumalik na galing langit. So, yung pong iba, parang hindi na po sila naniniwala sa langit. So, siguro magandang pag-usapan din po natin yung mga, ano pa po ba yung tinutukan? Wala namang langit So, alam mo, yung isang usapin nga ngayon, pero makakakita ka sa mga biblical accounts, di ba? Na yung Panginoon nga, nung nakabayubay siya sa krus, sabing ganon nung nagsisi na magnanakaw sa tabi niya, sabing ganon ngayon din ay ipagsasama kita sa aking kaharian. Sa langit. So, merong tinutukoy at yung kaharian na yon, ang kwan natin, isang
salita natin na binabanggit ay langit. Kaya yun. Tapos, doon din sa account ng Ebanghelyo, yung mayaman tsaka si Lazaro. Opo. 'Di ba? Tapos makita mo yung kahirapan ng buhay nila, napakalayo ng agwat, yung mayaman ay mayaman na mayaman, nagpapasasa. Ito namang si Lazaro ay mahirap na dinidila na siya ng aso yung mga galis niya. At yung kinakain lang niya yung mumo na nahuhulog. Kaya lang nung namatay sila ay nagkabaliktad. Yung mayaman ay nandun siya sa pagdurusa sa apoy. Tapos yung si Lazaro naman ay nandun sa langit, sa kaharian ng langit. At ngayon yung nagpapatulong itong si mayaman kay Lazaro na dahil yung nararamdaman nga niya ay init na init siya, kahit isaw-saw lang daw yung daliri para ano yun, sa tubig para mapatapkan man lamang at maibsan siyang ganon. O tignan mo yung dalawang kwento, yung kwento na yun ng Panginoon, hindi lang langit, may impyerno din. Biblical, ano? Oo. Biblical masyado ang kwento ng langit. At yung nga, dahil yung mayaman, sabi niya ganon, kung pwede po, ganyan, sabi ganon, ay paalalahanan nyo yung aking mga kapatid na nabubuhay pa ng kagaya sa buhay ko para hindi sila humantong na ito ng pagdurusa. At sabi ganon ay hindi, nandun na yung, sabi niya, Amang Abraham, nandun na yung mga katuruan ng mga propeta. Hindi po nila mapapaniwalaan yun. Sabi ganyan kahit na yung patay na muling mabuhay, kung babalik doon, ay hindi rin nila paniniwalaan. So, yun po. At ito rin po yung, siguro sa mga karanasan natin, libawa, tanungin sa atin, brother, paano mo maipapaliwanag na sa yung mga karanasan ay may langit at mayroong impyerno, mga ganun. Siguro, yung mga nararanasan natin, di ba? Yung motivation sa atin na gumawa ng mabuti, may nag-uudyok at meron ding nag-uudyok na gumawa ng masama. Kaya hindi lang pwede mong patunayan, brother, ay langit, kundi yung tinatawag na impyerno. Opo. So, brother, ikaw kapag tinatanong, ano yung mga sinasagot mo kung may langit ba o wala, mga ganun? Meron hong dalawa na aking na aalala na maaaring itugon sa ganyang tanong. Una ho, may patunay ang banal na kasulatan na may langit at sabi nyo nga ho, may impyerno. Pangalawa ho, kung hindi pa sapat sa kanila ang patutuon ng banal na kasulatan, meron hong mga written accounts ng mga ika nga pa sabi nila, no, namatay tapos nakapunta na doon sa impyerno, dinala doon sa langit, tapos sinabing hindi pa nila oras kaya kailangan nilang bumalik sa lupa. At nagkukwento ho sila ng kanilang karanasan at kanilang nakita nung sila ay nakapunta doon sa sinasabi nating langit at saka sa impyerno. So may mga accounts na nasulat na pinatotohanan naman ng marami. Dahil nung mga panahon na sinasabing siya ay dinala doon sa langit o sa impyerno, ay sinasabing patay na siya, clinically dead na siya noong mga panahon na yon, na nabuhay lang. At hindi ito iilan. Marami hong accounts na ganito na nasulat bago pa man ho nagkaroon ng computers. Nababasa ko na ho yun sa mga magazine. Nung ako'y Saka maliit pa. may mga patutuo din yung mga ilang mga saints, ano? Opo. Kagaya si Sister Faustina, Opo. nung ipinakita sa kanya yung nakakatakot na itsura ng impyerno. Pati nga yung amoy, dinidescribe niya na mabaho. At yung nga, pinakita rin yung kalwalatian ng langit sa kanya. So, kaya ho, ang napakahalaga po dito yung faith. Kasi kung wala kang faith, kahit gaanong pagpapaliwanag sa'yo, ay hindi ka maniniwala. Pero, siguro, halimbawa, ganito lang tanong, kung sabihin, halimbawa, ng isang pilosopo na walang langit, siguro ang sabihin lang sa kanya, papaano kung meron? Di kung wala,
Di okay lang, pare-pareho tayo na wala. Pero paano kung meron? Maniguro na. Ayun, saan ka ngayon? Yung maniniwala o hindi? Kasi pag hindi ka naniniwala at kung meron, lagot ka. So, ganun. Kung wala man talaga, di okay lang. Pare-pareho lang na wala tayo. Paano kung meron? Di. So, yun po. Na, alam mo, yung napakahalaga po dito, nandun ka na sa talagang pagsampalataya at yung kaisipan at yung karunungan na sumampalataya ka na realidad ito. And of course, magsisinungaling ba naman yung Panginoon? Magsisinungaling ba naman na, oy, may langit, may buhay na walang hanggan. Joke, joke. Na brother. Opo, lagi kong naalala, Father, pag may funeral masses tayo, di po ba yung gospel, yung parang encounter ni Jesus at saka ni Martha na Ayun, no? tinanong po si Martha, naniniwala ka ba sa buhay na Ay, na walang walang hanggan? hanggan. Sabi po. Sabi po ni Martha, opo, naniniwala ako. Siguro magandang patunay na po yun na talagang pagkatapos nitong buhay na ito, may paroroonan pa po tayo. Yan. So may patutunguhan po tayo, may pinaglalaanan, at sana maging inspirasyon natin yung buhay na walang hanggan. At siguro yung hamon sa atin, bago po tayo dumago sa second part, dahil sinisinyasan na po tayo ni Brother Frankie, siguro yung napakahalaga po, ay mamuhay na tayo na parang nandun na tayo sa langit. Yung mamuhay na tayo as citizens of the kingdom. Ang ibig sabihin nun talaga, yung ugali mo ay kung na makalangit. Double citizen. Yung ugaling langit na. So, yun, training na po natin dito po sa mundo yon. Kaya minamahal na mga kapatid, wag muna po kayong alis at magbabalik po ang programang Manalig Ka. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness daunts and scathes. Behold my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 other days anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King and
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Brother Rodel po, ang inyong seminaristang Bulakenyo. At si Raniel po ang seminaristang Kapampangan. Opo, at kan po kami, 3 rehiyon. So, maraming salamat, brothers. At andito pa rin tayo ngayon. At syempre, pong mga nakikinig, maraming salamat. Nandiyan pa rin po kayo. At kanina nga po ay pinagninilayan nga po natin yung reality ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. At yung nga pinapaliwanag natin niya, napakahalaga ay yung pagsampalataya natin na mayroong langit. At brother, kung minsan nga para, tatanungin din nila, bakit may kaluluwa ba ang tao? Tatanong mo na ba, brother, yung na-encounter mo na ba? Kasi may mga tao na parang hindi na rin naniniwala yata na may kaluluwa. Opo. Parang sabi nila minsan, di ba, nag-aanyaya po tayong magsimba. Oh, yan, no? Yan. Ba't po ako magsisimba? Ano bang patutunguhan ko? Ba't ako kailangan magsimba? Mamamatay din naman ako. Sabi po nila. Parang yung pong paniniwala nila, pag namatay sila sa lupa, patay na rin po sila. Finish na. Oo. Kaya ito nga po ay isang napakahalaga na paalala sa atin itong araw na ito na may langit at merong kaluluwa. Kaya nga ako, pinopromote ko yung salitang brother, yung kalusugang pangkaluluwa. Kasi minsan, di na nila naririnig yun, di ba? Puro kalusugang pangkatawan, kalusugang pangkaisipan, pero yung kalusugang pangkaluluwa kasi, minsan, di man ipinopromote nung nanay, puro pinapataba lang yung mga anak. Kaya ito ay napakahalaga. At ganoon din, di ba, nung nag-aral tayo sa seminaryo, yung dinidiscuss talaga natin yung component ng tao ay body and soul. Opo. Kaya napakahalaga po yun. So, kaya po yun, wag po kayong padadaya sa mundong ito. Dapat mapahalagan pa rin yung pang-spiritual na pangangailangan ng tao. At sa bandang huli pala, ito yung napakahalaga, no? Yung kaluluwa ng tao. Kung papaano mo siya inalagaan, kung paano mo siya pinakain. At yun yung magiging requirement mo ngayon para maging tinatawag na mamamayan ng langit. Ang ganda palang pakinggan nun, ano? Mamamayan ng langit. Kasi ngayon, mamamayan lang ako ng Muñoz. Taga saan ba ako talaga? Mamamayan ng Gimba. Nueva Ecija. Ikaw, brother, taga saan? Mamamayan ng Betis, Pampanga. O, yan, ikaw. Ngayon mamamayan ng San Jose City. Oo, pero yung original. Nanggaling po ako sa Ubando at Santa Maria, Bulacan. So, mamamayan ng Ubandong Sumasayaw at Santa Maria, Bulacan. So, tignan nyo po yun, ha? Ano? Tapos, pwede pala yung pagiging mamamayan natin. And of course, ipinagmamalaki din natin na mamamayan tayo ng Pilipinas. I'm a Filipino citizen. Ganon, di ba? Opo. Tapos yung iba naman, nagmamalaki, brother. Yung, meron ka bang mga kilala na mga iba yung citizenship nila? Opo, Father, meron yung mga... Dati may co-teacher po ako, Korean citizen. Wow! Yun naman pong isa, parang dual po, Father, na iba-iba pag nandito Ikaw, sa Pilipinas. brother, may kakilala ka mga ibang citizen. Hindi ko sigurado pero si Mylene kung taga Cayman Island do yun. Saan ba Baka yung Cayman? Cayman citizen na siya. Hindi ko nga alam kung saan yung Cayman. Cayman Island, somewhere there. Baka nakalutang yun, ha? So, research nga natin yan, brother. Opo. At kung minsan, meron akong uncle nandun sa States dati. So, makabilang buhay nawa siya. Sumalangit nawa pa lang, kanyang kaluluwa. Noon daw, sabi na kinukwento niya, dati ang pangalan niya dito ay Temyong. Artemio. Wow. Aba, nung tanggapin na daw yung kanyang pagiging American citizen, pinalitan niya yung pangalan niya. Ginawa niyang Art. Wow. Art. Esmeralda yung apelido, ginawa niyang Emerald. Wow. Oo. So mga ganun, di ba? At saan ka nag-aral? Sabi daw niya, St. Andrews Field School. San Andres Bukid lang pala yun. Ano yan? Tapos ano pa yung pangalan? Yung kasama ko sa Lanba, ang kanyang barangay, Tabing Ilog, Marilao, Bulacan.
Pag tinatanong ko, taga saan ka nga? Riverside. Anong pangalan yung apelido ng yung American, yung Bush? Sino pong Bush? Yung President of America. Anong pangalan na? George? Si George, oo. Sa Pilipinas pa yun si Gregorio Talahib. Pero pag naging American ka na, so iba na pala, no? Nagiging. At hindi lang po yun. Kahit nga po tayo nagkakaroon ng mga iba-ibang mga citizenship. And of course, lahat po tayo ay magiging senior. Oh. Kung aabot po Kung tayo. abot. Kaya nakakatuwa. Ang dami na natin pare na senior citizen. No? Yung mga bagong nagkaroon nga ng citizenship na idagdag. Si Monsignor Rolly Mabutol. Batiin niyo siya. Nasa Rizal. Hi, Monsi. Magandang umaga po, Monsi. At si Father Birthday Cesar Vergara. So, senior na rin. So, yon. At yun nga po, kahit na-achieve natin itong mga citizenships na ito, wag nating kalimutan na meron po yung napakahalaga. Yung maging citizen of the kingdom. Yung maging mamamayan ng langit. At ito nga pong pag-usapan natin ngayon. Wow! Mamamayan ng langit. Pero tignan po ninyo bago ka makapunta sa Amerika, ang daming requirements. Ano? Opo. Nasubukan nyo na bang kumuha ng visa? Hindi pa ho. Ikaw, brother? Hindi pa po, pero naririnig ko po yung mga nag-a-apply po ng visa na pahirapan daw po ang pagkuha. Kahit magtuturo lang po sila o ano. Ayun. Alam mo, nung kumuha ko ng visa sa Amerika, grabe yung pupunta ka doon 4:00 pa lang ng madaling araw. Pipila na po kayo? Pipila ka na. Marami nang nakapila. Tapos, mai-interview ka 11:00 or 11:30. At kung minsan nakakalungkot, yung mga pamilya na ganun kahaba, ang daming nadidenied. At ganyan din po sa langit. Kakatakot. Maraming madideny. At sabi ko, pag ganito pala sa langit, no, yung imagine mo, halimbawa nasa US Embassy ka, then doon kung halimbawa ganito na yung final na test sa'yo, kung papasukin ka, papupuntahin ka o hindi. Tapos biglang na-deny ka, no, halimbawa, yun na pala yung sa langit. Parang nakakatakot din, ano? Denied. Parang tatatakan na lang po, denied na. Ikon na yun, ano, yung, paano pa maibabalik, ano? Yun na yun. Paano ka pa, pwede ba i-test ninyo ako ulit, ganon. Pag dininay ka na ganyan. So, ganun, no. So, ako nga, yung karanasan ko nga po dun, ganon. Pumila ko hanggang mga ganon, mga 11:30. Tapos yung tanong you're a priest? Sabi niya, yes, I am a priest. Sabi ko, Father, did you say the Mass last Sunday? Of course. So, do you remember the gospel? Naku, mabuti na lang na ganda. Kami siya, loloko-lokohin ka lang ko So, and then, Father, why do you want to go to US? I will have my sabbatical leave. Sabi niya, what is sabbatical leave? Dapat alam mo yun. Sabi mo, yun ang term natin ng mga pare sa pagbabakasyon. Like Sabbath. So, yung holy rest. Ganyan. And why America? Bubulahin mo na nun. Sabihin mo na, ang ganda-ganda daw doon Okay, Father, congratulations. Wow. 10 years. 10 years. 10 years. Renewable, mga yan. So, nai-renew ka na ulit. So, ganun. Pero, yung nakakalungkot, halimbawa ganun makipag-usap sa yung Panginoon, no? Di masaya. Tapos sabi niya, okay, congratulations. Halika na, anak. Dito ka na sa buhay na walang God. Yung sarap ng pakiramdam. Paano kung sino mangutang ka? Sabi, di na. So, kaya ito po ang pag-usapan natin ngayon. Brother, kanina, yung mga requirements, yung nga, dito sa lupa yun, ano? Opo. So, ano yung mga paalala sa mga requirements? Natural po, marami po tayong requirements na pagpunta sa langit para pong
Yun nga po, pag sa US Embassy ka, pwede kang mag-reapply. Pero po pag namatay ka na, hindi pa, Father, wala Patay. nang reapplication. Oo nga eh. So, siguro po sa atin yung laging pinapaalala sa atin, yung pinaka-basic po na laging sinasabi, yung halimbawa lang po ay normal na pagsunod sa utos ng Diyos. Oo. Kung ano po ba yung 10 utos. At ang madalas po nating makalimutan yung pakikipagkapwa-tao po siguro Mm. na dapat nating isinasabuhay. Naalala ko, Father, yung parang yung pong gospel last Sunday din na sinabi natin, mag-ibigan kayo. Mm. So, siguro po yun sa mahirap na requirement papunta po sa langit para makapasok. Oo nga, no? Yung mga actual na gano'n, ano? Paano mo ibigin yung mga mahihirap? Paano mo ibigin yung mga hindi naliligo na katulad ni brother ay mga ganon. Paano mo ibigin yung hindi mo ka-vibes? Yung makita mo palang kuminsan parang kumukulo na yung Kumukulo na yung dugo. yung mga ganon, ano? So challenge talaga, no? Talagang makukuan ka, no? Yung parang mababalatan ka. Yung matatanggal, yung mapupron ka. Yung di ba yung ubas na talingagan ng Panginoon. Kailangan mapron ka na ganun, mapungos. Kasi yung mga ganun para kaya mong magmahal. So brother, ano yung mga paalala na requirements? Naalala ko po yung huling liham pastoral ng ating mahal na obispo, si Roberto Malyari. Ang sabi po ni Amang Bobet, doon sa kanyang liham pastoral, nakasaad din naman ho ito sa banal na kasulatan, ang atin daw pong mga kahuli-hulihang itatanong sa atin pagka tayo ay papunta na sa langit ay yung 7 corporal works of mercy. Pinakain mo ba ang mga nagugutom? Pinainom mo ba ang mga nauuhaw? Dinamitan mo ba ang mga walang maisuot? Pinasilong mo ba ang walang tahanan? Dinalaw mo ba ang mga may sakit? Dumalaw ka ba sa mga nakakulong? Inilibing mo ba ang mga namatay? Yan daw ho yung mga huling katanungan bago ka makapasok sa kaharian ng langit. Napakahirap, ano yan. Lalo na yung dinamitan mo ba ang mga walang damit? Baka pinanood mo yung mga yung mga walang damit. Alam mo, maalala ko yun. Halimbawa, yung pinakain mo ba, gano'n, ano? Kasi minsan nga nakakakonsensya din yan, no? Yung iba na privilege, kung minsan tayo na privilege. Ang kinukomplain natin ay napakarami nating sakit kasi sobra sa pagkain. Aray tayo, no? Tapos, yung iba nga, yung halos walang makain, di ba? Mga ganon. At kung minsan nga, no, yung nakakalungkot, yung privilege tayo na nakakapunta sa mga restaurant, sa McDo, mga ganon, no? Tapos, alam mo nung nagbakasyon ako, yung realization sa akin, yung mga kapitbahay lang namin doon sa Gimba, yung mga meron kaming inalagaan ng mga bata doon. Biro mo ka na sila, mga grade 5, grade 6. Tinanong ko kung nakapunta na sila sa Jollibee. Hindi pa daw mga. Sabi ko, sa SM, sabi ko, saan po yun? So, yung mga ganun, ano. So siguro po, yung mga ganun ba na mga paalala sa atin. Tapos, kung minsan, no, yung we waste water, di ba? Pero, yung mga dinadalaw natin kung minsan, no, lalo na yung sa Libis, yung mga ganun, sa may Muñoz, sa mga sulok-sulok. Kung minsan, kaya pala, hindi mo sila masisisi na hindi nakapaghilamos kasi walang tubig. Mga ganun. Sa Science City, ha? Oh. At naalala ko rin, Father, yung pong sinabi po ng Ebanghelyo, yung requirements papuntang langit na naalala ko, nabasa natin kanina, sabi ay sumampalataya kayo at magpabinyag. Yun po ang sabi ng mabuting balita ngayong linggo. Ang susi dyan talaga yung pagsampalataya, ano? Sampalatayanan mo na si Jesus ay Panginoon mo at Diyos mo. I am the way, the truth, and the life.
siguro yung unahin natin talaga, no, yung faith relationship natin with the Lord. Yung mga ganun, no, di ba? Makikita mo yung makaranasan din ng mga alagad nun, no, yung may nagda-doubt sila, pero nung nakita nila yung Panginoon sa muling pagkabuhay, sabi nga ni Tomas, ay Panginoon ko at Diyos ko. At ito po yung napakahalaga, yung i-develop natin yung faith natin sa ating Panginoon. Kasi nga, tayo ay Kristiyano, di ba? That's the meaning, yung pinakamahulugan ng ating pagiging Kristiyano ay yung talagang sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, every year, meron tayong renewal, di ba, ng baptismal vows. Oo. Yung hindi ba, yung kapag Easter, nito lang yung Easter celebration natin, yung una ay, itinatakwil mo ba si Satanas? Kung minsan yung sumasagot, sila lang po. Itinatakwil mo ba ang kanyang mga masamang gawain? Sila lang po. Tapos after that, yung tatanungin, sumasampalataya ka ba sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat? Sumasampalataya ka ba kay Yesu Kristo, yung namatay muling nabuhay? Sumasampalataya ka ba sa Espiritu Santo? Sumasampalataya ka ba na may buhay na walang hanggan? Yung iba, ayaw sumagot kung minsan, ano. Kaya ito po siguro yung napakahalaga na paalalan nyo. Yung brother, yung faith talagang napakahalaga. And of course, kung paano pa sa buhay ito, ipakita natin, yung lalo na yung pagsisimba. Kasi nga yung pagsunod sa 10 utos, nandun yun. Third commandment. Yung mangiling ka kapag araw ng Linggo at linggo, tsaka yung pangilin. And of course, requirements sa New Testament yung magpabinyag. Opo. Biro mo, yung Panginoon mismo nagpabinyag, di ba? Tapos yung makikita mo si John na talagang pinakita niya yung galagan ng binyag. And then yung mga early Christians, pabinyag sila. At ito yung nakakalungkot, brother, ang dami tayong nadidiscover na dinidelay yung baptism. Sabi ko, paano kaya kung mamatay ka na 30 years old ka na tapos hindi ka nabibinyagan? So, nakakalungkot at nakakatakot. May narinig pa ako, Father, na magpapabinyag na lang daw kapag ikakasal na. Lalong nakakalungkot. Brother, may mas nakakalungkot pa dyan. Merong pinabibinyagan sa akin, patay na. Ay, Diyos ko po. Oo. Paano po bibinyagan yun? Sabi ko, dapat po adult baptism na yan. Sabi ko, at kayong adult baptism po, kung sasagot siya na sumasampalataya siya. Paano po siya sasagot? Ayun, tignan mo. Kasi, yung lack sila yung kulang sa catechism. Parang biro mo, no? Sabi ko, bibindisyonan ko yung namatay. Tapos sabi niya, Father, pwede ba bago po ninyo bindisyonan ay binyagan niyo muna, hindi pa po nabibinyagan. Tingnan mo yung mga ganun, brother, ha? Opo. Kaya yun po, siguro yung mga paalala sa atin, yung mga ganung pangkaluluwa, wag po nating ipagwalang bahala. Pahalagan po natin yung para sa kalusugang pangkaluluwa natin. So yun po, at yun po break muna po tayo at makikinig sa isang religious song. At wag muna po kayong alis dahil babalik po ang programang Manalig Ka. Huwag limutin nakaraang araw. Sariwain kahit
sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y ahawit. Alaala ng pagkakaibigan, sa puso itago't ingatan, sa pagsilay ng bukas tingnan. Alaala at puso'y iisa, minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawit. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawit. At ako sa iyo'y aawit. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Kabsat, Ardipay, daytoy kabsat nyo ni Apo Bong Romano. Paring Ilocano po. Brother Kapampangan nga, brother. Ako naman po Raniel, kaya kayong seminaristang Kapampangan, ang makatok ng yan, King Munoz. So, international tandem of the year. So, kanina po ay pinagnilayan natin ang reality ng langit at sana po ay ma-inspire nga po tayo yung katotohanan na ito. At yung hapon nga ito ay itrain na natin yung sarili natin na parang mamamayan tayo ng langit. Of course, marami po tayong mga kahinaan, pero napakaganda yung pagsusumikap. So yung ganun po. At yung pagnanasa natin na talagang maging ugaling makalangit yung mga ginagawa natin. Yep. Sabi po nila, halimbawa daw yung isang binata na sinagot ng kanyang nililiyag. Pag sinagot daw ho siya, ang damdamin niya ay parang langit. Ngayon, tinatanong ko nung iba, talaga ba hong ganoon ang langit? Pag akong tinanong, ang sinasagot ko, foretaste po iyan ng langit. Wow. Patikim ng pa langit. lang. And of course, yung pangalawa po ay yung mga requirements. At marami po tayong natalakay dito. At napakahalaga nga kung paano natin sinasakatuparan yung mga utos ng Panginoon na merong pagkalinga, merong pagmamahal talaga. At ito po yung mga pinagnilayan natin ngayong linggo na ito. So brothers, your last message and pagbati sa mga nakikinig. Kanina ho, nabanggit ko ho yung bayan ng Obando sa Bulacan. Ngayon ho ay nagdiriwang sila ng kanilang kapistahan. Wow, happy fiesta po. Kapistahan po ng San Pascual Bailon ngayon. Ano yun, ngayong Ascension? araw ng linggo. Or ano? May 17 ho talaga eh. Ah, Nagkataon ho ang linggo ay May 17. Kaya ang kapistahan po ni San Pascual Bailon sa mga may patron na San Pascual Bailon ay ipinagdiriwang ngayon. Katulad Okay. doon sa San Pascual Talavera, San Pascual Batangas, at ganon. ito nga pong bayan ng Obando
sa Bulacan. Maligayang kapistahan ho sa aking mga kababayan, sa aking sinilangang bayan ng Ubando. Ganon din ho, binabati ko ho si Maylene na nag-Facebook sa akin nung nakaraan. Happy Ba't daw hindi ko birthday, na siya ba't hindi ko na daw siya Kantahan natin. binabati. Happy birthday po. birthday, Mylene. Ilang taon ka na. Brother. Ako po, binabati ko po yung mga kababayan ko sa Pampanga. Sinabi ko po ay mag-log on po sa Facebook para makapulot lang na sa ating radio program na hindi lang pang Nueva Ecija. Dinadala ko rin po sa Pampanga. At syempre po, binabati ko po lahat ng ating mga tagapakinig na mga Kapampangan na nandito po sa Nueva Ecija. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Oh, wow. So ako naman po ay binabati ko po lahat ng mga MBG na nagkaroon po ng renewal nung last Saturday at sana nga po ay maging masigasig at dumami pa yung mga mother butler natin. At ganoon din po yung mga lay ministers na patuloy po na naglilingkod at sana patuloy lang po na maghubog para lalo pong mapalalim natin ang ating pananampalataya. So, at sa lahat po ng mga listeners sa palengke ng Gimba at San Jose, binabati po namin kayo sa programang Manalig Ka. At ngayon naman po ay wawakasan na natin. Anong salita yung wawakasan na mas maganda? Tatapusin na natin ang programa sa pamagitan po ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagmahal na Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil merong langit. Ang ibig sabihin, walang hanggan ang pagmamahal mo sa amin. Binigyan mo kami ng buhay, pinapanatili mo ang buhay namin at sa wakas ng buhay na ito, ay binibigyan mo pa kami ng isang buhay sa iyong piling sa langit. Tulungan mo po kami na makapaglakbay na makarating ang iyong kaharian. Huwag mo po kaming pababayaan. Ang lahat ng ito, Ama, ay hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magpaalam, brother. Ito po ang inyong kapatid, si Brother Rodel Paglinawan, ang inyong seminaristang Bulakenyo, nagpapaalam hanggang sa muli po. Dakal pong salamat karing hanggang makiramdam ang inyo pong seminaristang Kapampangan, si Raniel. Adung nga pasalamat mi, Apo, Ilocano brother. At ito pa rin po ang inyong gabsat, ang Paring Ilocano. Diyos ti agnina, kada kayo am amin, Apo. Inoong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangalan.